Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nasa Martes sa unang linggo sa panahon ng Adbyento at patuloy po tayong inaanyayahan na ihanda ang ating mga sarili para sa pagdating ng manunubos. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nananalangin sa kanyang Ama. At ano ang laman ng panalangin ng ating Jesus? Panalangin ng pagpapasalamat. At ano po ang pinagpapasalamat ni Jesus? Na siya ay pinagkalooban ng karunungan. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, naniniwala tayo na ang bawat isa sa atin biniyayaan ng karunungan. Pero magandang tanungin sa ating mga sarili, paano ba natin ginagamit ang ating mga sariling karunungan? Sa panahon natin ngayon, kapag sinabing ang isang tao ay marunong, tinatawag din natin siyang wais. 'Di ba? Wais yan eh. Pero tila nababaliktad na yung kahulugan ng pagiging wais sa panahon natin ngayon. Bakit? Kapag sinabing ang taong yan ay wais, ibig sabihin, yung taong yon nakalamang sa kapwa. 'Di ba? Wais yan eh. Nalamangan niya kasi yung kapwa niya. Nauton niya yung kapwa niya. Pero mga kapatid, ang pagiging marunong o ang pagiging wais, kailanman hindi dapat ginagamit sa mali. Dahil si Jesus, ang pagpapasalamat niya sa Panginoon o sa pagpapasalamat niya sa Diyos Ama ay dahil siya ay binigyan at ginabayan ng Espiritu Santo na sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ginamit niya ito upang magpahayag ng kaharian ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang kanyang karunungan upang ipakilala ang Diyos sa sanlibutan. Ginamit ni Jesus ang karunungang ipinagkaloob sa Kanya upang iparating sa bawat isa sa atin kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang karunungan kailanman hindi dapat gamitin sa masama, kundi ang karunungan dapat laging ginagamit patungkol sa Diyos. At kapag ito ay patungkol sa Diyos, nangangahulugan na ang pinapahayag natin ay ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, panawagan din sa atin na ipahayag ang Diyos gamit ang ating karunungan sa mga taong nakakasalamuha natin. Paano? Ipahayag sa kanila kung gaano mapagmahal ang Diyos sa mga mabubuting bagay na pwedeng nating magawa para sa iba. Kaya nga mga kapatid, ang pagpapasalamat ni Jesus sa ating ebanghelyo ay nangangahulugan na kinikilala ni Jesus na yung karunungan na ipinagkaloob sa Kanya ay karunungan na ipahayag ang pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos para sa lahat. Yun po yung una. Ano po yung pangalawa? Sa bandang dulo po ng ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, sinasabi ni Jesus, mapalad kayo. No? Ito ay nagpapatungkol sa kanyang mga alagad. Sinasabi niya, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakita ngayon. Bakit? Dahil kapiling nila ang si Jesus. Mapalad sila dahil kasama na nila si Jesus na nagpapagaling. Kasama nila si Jesus na nagpapalayas ng masamang espiritu. Mapalad sila dahil nakakasalamuhan nila si Jesus ng personal. Pero tila may pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin po ba nun, ang bawat isa sa atin ngayon, hindi na ganoon kapalad kasi hindi natin nakikita ang Panginoon ng personal? Pero mga kapatid, ang pagpapaalala sa atin ni Jesus,
Mapalad ang bawat isa sa atin dahil ang mata ng ating pananampalataya ang nagpapahayag sa atin na tunay si Jesus. The eyes of our faith reveal who Jesus is to us. Kung bukas ang pananampalataya ng puso, kung bukas ang mata ng pananampalataya ng sarili, tunay tayong magiging mapalad dahil nakikita natin, nakakasama natin, nakakasalamuhan natin si Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiyang ito, buksan natin hindi lang yung ating mga mata. Buksan natin hindi lang yung ating mga puso, kundi buksan natin ang pusong may pananampalataya at masasabi natin na tunay tayong mapalad dahil nakikita, nakakasalamuha at nakikiisa sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa patuloy nating paghahanda para sa darating na Kapaskuhan ngayong panahon ng Adbyento, pinapaalahanan tayo na ang bawat isa sa atin ay mapalad. At mapalad ang bawat isa sa atin kung bukas ang puso na may pananampalataya. At kung bukas ang puso na may pananampalataya, dapat tayong maging marunong sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating buhay. At sa ating pagiging marunong, ano ang dapat nating ginagawa? Ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay araw-araw. Amen. Tumayo po tayo.